Hello Cubers and non-Cubers! Welcome back to my channel. This is my alter ego, a Filipino Rubik's Cube artist. For today's video, I am going to do a portrait. No, it's not a portrait. Sorry, I will not do a portrait. For today's video, this is in recognition to the people and celebrities who recognize my artworks using Rubik's Cube. Please consider to follow my Instagram account, Facebook page, TikTok account, and Twitter. If you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe and hit that notification bell and click all for you to get notified of my next Rubik's Cube mosaic videos. Happy cubing! Alex Gonzaga, Jen Barangan, Alden Richard, Bossing Big Soto, Piolo Pascual, Maine Mendoza, Scarlett Snow Bello, Jenelyn Mercado, Andrea Brillantes, Martin Rivera, thanks to Engineer Marty. Ryan Tanyada, Yasi Pressman, Project Nightfall, Jenelyn Mercado, Jan Aracila, and follow me on my Facebook page, TikTok account, and Instagram. Thanks to Engineer Marty. Nadine Lostre, Papa Jackson, or also known as Papa Jack, Aljor Abrenica, Gandang Kara, Daniel Padilla, Maha Salvador, Sanjo Marodo, ating pong top fan of the month for June, walang iba kundi ang kababayan nating OFW na si Jeffrey Doria.
Jeffrey, salamat dun sa iyong artwork ha, nagawa sa mga Rubik's Cube. Salamat sa iyong pagiging malikhain at salamat din sa iyong suporta sa aming programa. Mabuhay ka, Jeffrey. God bless you. You stay safe and you stay healthy. Ang namamangha sa kakaibang obra ng isang artist mula sa Cagayan de Oro City. Ang galing naman nun. Yan ang mga Rubik's Cube mosaic ni Jeffrey Doria sa pamamagitan ng mga Rubik's Cube nakagawa siya ng portrait ng mga celebrity. Kabilang dyan sina Liza Soberano, Alden Richards, May Mendoza at Moira De La Torre. May international stars din tulad nila Chris Hemsworth at Nancy ng K-pop group na Momoland. Kwento ni Jeffrey, umaabot sa 5 oras ang paggawa ng bawat mosaic. Nadiskubre raw niya ang kanyang talento ngayong may COVID-19 pandemic at ito ang ginawa niyang libangan sa bahay. Gawa ng portrait ko sa pamamagitan ng Rubik Cubes. Yun. Ayan po, pinagawa niya. Isa pong kababayan natin na nasa Malaysia ang gumawa nito at hindi po niya na ipadala dahil magkakawasak-wasak. Kailangan ang mag-assemble dito yung gumawa rin. Ganon. Maraming salamat. Ayan ang kababayan natin. Nandito ba yung pangalan? Si Jeffrey Doria ang gumawa niyan. Tubong Cagayan de Oro na nasa Johor Bahru, Malaysia. Ang kanyang YouTube channel ay My Alter Ego. Ayan, Jeffrey Doria, napakagaling mo. Ang galing-galing mo. Galing? Oh. Ning makauban nato karong buntagan nahimo sab niyang kalingawan ang pagkolekta o paghimo og mosaic gamit ang Rubik's Cube. Kung unsa kana ang atong isgutan kauban ang Cagayanon nga si Sir Jeffrey Doria. Sir Jeffrey, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang ko, Sir Cyril. O mayong buntag po sa tanang mga kapuso nga nananaw ning atong programa. Paunsa sa bagka nagsugod sa pagkolekta og Rubik's Cube? Nagsugod ko kolekta sa Rubik's Cube since nakasolve na ko normal size of 3x3 Rubik's Cube. Nagsugod ko kolekta since 2013. Nagsugod ko kolekta kasi nakita na ko ang Rubik's Cube. Aduna din siya kasi classic ng mga sizes and variation. Meron siyang 3x3, 4x4, 5x5, and so on. So dito ko nagsugod og pangkolektaan ng Rubik's Cube. Sir, aron sab sa kasayuran sa itong mga kapuso viewers, unsa ba kining Rubik's Cube mosaic art? Paunsa kini ginahimo? Actually, kining Rubik's Cube mosaic akong ginabuhat is it is a portrait siya sa usa ka naong for any personality nga akong ginabuhat on which nga gina-assemble na ako kining available nga 6 colors sa Rubik's Cube. Ako na siyang giusa-usa, gi-guide na ako na siyang gi-guide up to hangtod nga ma-format. Boys ang naisip ng iba kotse, gadgets at iba pa. Pero ibahin nyo itong kababayan natin sa Malaysia dahil may literal na laruan pero hindi pinaglalaruan kung hindi ginagawang art. Rubik's Cube na ginagawang portraits, pati tuloy celebrities, napapabilib niya. Senior engineer sa umaga, Rubik's Cube mosaic artist sa gabi. Yan ang alter ego ng OFW na si Jeffrey sa Malaysia. Ang kanyang koleksyon ng Rubik's Cube umabot na ng humigit kumulang 800 pieces. I've been collecting Rubik's Cube since 2012. So, isa-isa lang yung binibili ko. Gusto ko kasi may pakita yung different side of me. Ito na nagsisilbing libangan niya ng malayo sa pamilya. Meron akong goal, bakit ako gumagawa nito? At the same time, nalilibang ko din yung sarili ko. Pero hindi na kontento si Jeffrey na basta lang pagsama-samahin ng pare-pareho. Ang makukulay na parisukat, nagagawa niyang mosaic portrait. Umabot na raw sa 150 portraits ang nagawa niya mula Pebrero ng nakaraang taon. Yung isang portrait, ginagawa ko at least mga 5 to 7 hours. Before that, meron ako mga 1 to 2 weeks preparation. Mga kilalang tao ang ginagawa niya ng portraits, gaya ni primetime queen Marian Rivera at ng ating kapusong Jessica Soho. Na-notice pa raw mismo ng mga celebrities ang gawa niya.
Si Alden, nag-comment siya mismo doon sa Instagram account ko, doon mismo sa portrait ko. Si Vic Soto naman, actually si Danica Soto yung nag-like, tapos si Pauline Lona yung nag-comment doon mismo sa video ko. Pero ang pinaka-challenging daw sa lahat, ang portrait ni Jesus Christ na umabot ng halos 8 oras bago matapos. Yung kulay kasi niya, yung mga tones niya. Ang obrang ito may mas malalim na kahulugan para kay Jeffrey. I am thankful to him for that 100 portrait. I'm still standing here, strong. Kung dati ay libangan lang, may mga commission work na ngayon si Jeffrey. Yung paggawa lang ng video, tapos magbibigay ako ng photo is about 1,500 to 2,000. Mas mahal nga lang kung mismo ang portrait ang gugustuhin ng kliyente dahil na rin sa shipping fee mula sa Malaysia. Priceless, tapos napaka-self-fulfilling every time na may ginawa kong portrait, pag nakita ko ng malayuan, sabi ko, ito yung gawa ko. It's worth yung oras na ginugol ko dito. Siyempre, papahuli ba naman ang ating barkada dyan? Take it away, Jeffrey. Kay Emil, nahirapan ako somewhere sa dito niya, panga niya. Kaya inisa-isa ko noon dapat. Kaya nilagay ko doon somewhere sa leeg niya, sa neck niya is more on red. Kay Kuya Kim naman, ang nagawa ko sa umabot yun ng mga 8 hours. Ang challenging naman doon, yung sa lips naman niya, sa mouth niya mismo, kung ano yung ilagay ko na kulay para maging mas distinguish yung si Kuya Kim talaga. Napaka-challenging noon kay Patricia na sa paggawa ko sa kanya. Kasi yung kulay din at tapos yung makeup din niya. Hindi man naging madali pero achieve na achieve pa rin. Ang bawat kulay may kahulugan. Nagbibigay ng buhay. At kung may tiyaga, siguradong may imaheng malilikha.